Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Doon tayo pupunta. Ang Hirain punto kita, lang, ma'am. wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Mali yung tanong mo eh. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako, maniwala ka. Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama. Hindi po. Ayokong maging katulad ninyo, no? At ayokong masama doon sa patayan. You will be a witness to a murder. So, andito naman tayo at mang-asar naman tayo dito sa ating gobyerno. Lalong-lalo na yung nakaraang pagharap ni Presidente Duterte, PRRD, doon sa hearing dyan sa House of the Crocodile, House of Representative, no? Duwagkum, kung duwagkum dyan sa duwagkum na yan. Duwagkum. At ngayon, dito ngayon, tignan natin kung yung ilang mga dyan sa mga makakaliwang grupo. Alam nyo naman, hawak ng mga makakaliwang grupo ang duwagkum na yan. Tingnan nyo kung paano pinaglaruan ni PRRD itong na ito na nagtatanong sa kanya. Unahin natin itong si Castro, yung kriminal na Franz Castro. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Yan o, point of order na naman. Wala na naman sa rules. Ito ikalawatan si Franz Castro. Lumalaki yung mata ni Franz Castro dito. Nakarinig ng salitang GG. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, point of order. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Ay, yung mga ni Castro, biglang nalungkot. Na-discarrel yung kanyang point of order. Sayang, yung momentum. Nasira. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung... Tingnan yung mukha ni Castro. Gulat na gulat siya sa mga pangyayari. Biglang nawala yung momentum. Biglang nasira yung kanyang point of order. Hindi niya inaasang ganun lang pala kabilis. Ganun lang kabilis tirahin ng PRRD yung kanilang point of order. Wag nyo kasing kalimutan yung isang Rodrigo Duterte. Hindi yan ordinaryo. Dahil yung isang Rodrigo Duterte na yan, kayang-kayang sirain yan, yung siraan yung career. Okay. You have 3 minutes left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Oh, kita niyo si Castro, nagkanda bulol-bulol na. Sabi, nakita yung itsura ni Castro. Huwag tumatagal ito, masisiraan ito. Hindi niya alam yung sasabihin niya. Kala niya mapuwit mo si PRRD. Okay. You have 3 minutes left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Wala namang mga big fish na nahuli during your time. So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no?
dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So dito gustong bumawi ni Castro dito, no? At gusto niyang siya ang magdadala sa usapan dito. Kaya nag-point of order si Castro dito eh. Itong sinabi ni PRRD na kaya ayaw niyang patulan si PRRD kaya nag-point of order siya. Pero nung sinabi ni PRRD na mali yung tanong mo eh, biglang na-curious si Castro kung ano yung mali sa kanya. Nung sinabi ni PRRD, mali yung tanong mo eh. Siya natulala, sabi, anong mali? Nahulog na naman sa bulsa ni PRRD si Castro. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Tanong ko lang po, may nahuli ba drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Anong dagat at anong tapok? Tinapon ko. Drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga. Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. I take over. Lagay ko sa bangka. Pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. Do not confuse your, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin nyo rin po si Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin nyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong pong maging katulad ninyo, no? At ayokong masama doon sa patayan. You will be witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. So, yun nga po, no? So dito, tudutanggi na si Castro dito, no? So para din ito. So may isa pa sang kasamahan si Castro na tudutanggi rin, ayaw sumama sa impyerno. Ito tudutanggi din ito. So, thank you for making that of record. Kung pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang Rusas.
Tingnan si Bruce. I-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no na hindi magsabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun ano. Respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot at mag-defer ng yan, Mr. Chair. First yung observe decorum tapos syempre tulad po ng sinabi ni Chairman Abante na mag-point of order kapag O, di ba matindi yung unang pasok nito ni Brosas. Talagang pinakita nila yung kanilang alam na alam ni Brosas na amin to. Area namin to. Kahit pumapasok ka dito, kailangan sumunod ka, Duterte. yan yung gusto niyang papalabasin eh. Talagang rules, nilatagan ng rules. Ito si dating Presidente Duterte. So ngayon, tingnan natin kung paano gikumot yun ni Pangulong Duterte yung mga roles ni Brosas. Tingnan natin kung paano ito yung unang biktima ni President Duterte. Mr. Chair. Problema, nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Ito pinakita ni PRRD kung ano ang isang Duterte, kung anong kayang gawin ng isang Duterte. Semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko na... Point of order. Suspended. Ano ka, pulis? Mr. Chair, pasiklab lang ako. Pasiklab lang ako konti, Mr. Chair. Mr. Chair, pasiklab lang ako ng konti. Sinuspended mo na naman agad. So yan yung inabot ni Brosas, no? Magpasiklab lang naman sana to eh. At yun na nga, pinakita, hinarap ni PRRD sa mukha niya yung mga rules nila. Kaya tuloy napilitang mag-suspended. So unang sargo pa lang yan. At hindi pa yan, no? Dahil ito naman yung ikalawang biktima naman. Ito na naman si kasamahan din nilang in France